Inihatid na ni Theodore ang dalaga sa bahay nito. Huminto ang sasakyan sa tapat nila at kita naman ni Portia ang pagtingin ng mga kapitbahay nilang gising pa. Saktong alas 7:30 na rin ng gabi. Wala ang mga kabataan ngayon dahil busy sa mga pa-contest ng LGU at Capitol. Malaki rin kasi ang prizes kaya halos lahat ng barangaya ay may entry. Ihahatid na kita sa loob, ani Theodore. Huwag na, pigil niya rito. Kumunat naman ang noo ng binata sa kanya. Bakit? Ikinakahiya mo ba ako rito sa baryo niyo? Tanong nito. Ha, hindi naman sa ganoon. Umiiwas lang ako sa mga pwede nilang i-issue sa iyo, paliwanag niya rito. I don't care, sagot ng binata at bumaba na. Nagulat naman si Portia at bumaba na rin. Nauna pa nga ito sa kanya. Natigilan ito nang bumukas ang pinto at bumulaga ang mukha ni Patrick. Kita niya ang inis sa mukha ni Theodore at tiningnan siya. Sala naman siyang alam kaya umiling siya rito. Patrick, no ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa binata. Mabuti naman at nakauwi ka na, Portia, binisita kita at dinalhan ng mga prutas. Kaha-harvest lang kasi ng dragon fruit namin. Naisipan kong dalhan kayo rito since magkaibigan naman tayo, wika nito at nginitian pa siya. Alang-inang napangiti naman si Portia. Ganoon ba? Sige salamat, aniya rito. Siniko naman siya ni Theodore kaya napatingin siya rito. Nagtinginan naman ang dalawang binata. Magandang gabi Gov, bati ni Patrick. Tinanguhan lamang ito ni Theodore. Ilang sandali pa ay lumabas ang tiya niya at ang kanyang ama. Napapikit na lamang si Portia. Ano ba naman, aniya at napabuga ng hangin. Sabay na napalingon sila sa daan nang makita ang isa pang kotseng pumaroda. Bumaba ron si Jasmine at Alexander. May bit-hit na brown bags pa. Nagpang-abot ang mga landas nila sa harap ng bahay. Anong nangyayari? Mahinang tanong ni Jasmine S. Okania nang makatabi ito sa kanya. Para naman siyang matatae na tiningnan ito. Hindi ko alam, aniya at napakamot sa ulo niya. Pasok muna kayo sa loob, wika ng papa nila. Nagtinginan pa silang lahat at napagpasyahang pumasok na nga. Ang lalaki pa ng mga binata at tatangkad kaya hindi sila halos kumasya sa pahabang upuan. Natatakot din si Portia at baka hindi kayanin ang bigat nila. Mukhang mag-aasawa na itong mga dalaga ko at sabay pa talaga kayong tatlo na bumisita. Mabuti naman at isa lang ang kasama mo ngayon, Jasmine, wika ng ina nito. Lang sandali pa ay napatingin sila sa pinto nang may kumatok. Ling, buksan mo, wika ng tiya ni Portia sa ama niya. Tuamyo naman ito at binuksan. Isa pang binata na may dalang bouquet. Magandang gabi po, bati nito. Pasok ka, sagot ng ama ni Portia. Tiningnan niya si Jasmine na nasa tabi niya at hindi ito makagalaw ni makapagsalita. Mukhang gulat na gulat ito. Ganoon din naman ang ekspresyon ng binata nang makitang hindi siya nag-iisa. Umusag si Alexander at tumabi naman ang binatang kararating lang. Rinig nila ang langit-ngit ng upuan kaya napaubo ng peke ang ama nila. Magandang gabi po, tito at tita. I'm Gian, Jasmine's personal doctor, pagpapakilala ng binata. Inispatan ng tingin ni Portia si Alexander na ngayon ay parang hindi na may guhit ang mukha sa sobrang samanuan. Ano ta? Bulang niya rito. Reunion yata ng mga ex at current natin, sagot nito sa kanya. Ex mo iyang poging doktor. Yuzise niya rito. Oo, kaso LDR kami. Hindi ko nga alam ba't nandito iyan ngayon. Patay, aniya rito. Pinangarap kong magkaroon ng pamilya ang mga anak ko dahil matatanda na. Hindi ko inakalang tigdadalawa ang darating, natatwang sambit ng ama nila. Paano? Kahit ako ay naguguluhan sa nangyayari, kaya nyo na yan at kailangan na naming matulog nitong asawa ko. Ang masasabi ko lang kung sino man sa inyo ang mapili nitong mga anak ko ay congrats na lang. May tiwala ako sa kanila. May basbas kayo galing sa kin, ani ng ama niya at nakangiting pumasok na sa kaywarto nila. Tama ang asawa ko. Kayo na mag-usap-usap dyan ha. Magandang gabi sa inyong lahat, dagdag naman ng tiya niya at sumunod na sa kanyang ama. Parang may dumaan na namang uwak sa sobrang tahaimat nila. Jasmine, this is for you, wika ng doktor. Alang-inang tinanggap enman iyon ng dalaga. Patrick, hindi ka pa ba aalis? Baka hinahanap ka na sa inyo, gabi na, sambit ni Portia rito. Okay lang, hindi naman na ako bata pa para alalahanin nila, sagot nito.
Pero nakakadisturbo ka rito, sabat namna ni Theodore. Hindi niya inasahang sasabat ito. Hahaha, ani Portia. Hindi naman niya sinabi ikaw lang ang nag-assume, sagot ni Patrick. Pakiramdam ni Portia ay hindi siya makahinga. Malayo pa ang bayan mo rito, Gov. Gabi na, pwede na kayong umalis, wika naman ni Patrick. Kita niyang tila hindi naman natuwa ang nobyo niya sa narinig. Kapag tulog na ang girlfriend ko pwede na akong umalis, sagot nito. Kita naman niyang natawa si Patrick. Hindi mo kailangang magsinungaling para lang mapaalis ako, Gov. Huwag kang mag-alala at kilala ko naman si Portia. Hindi siya basta-bastang pumapatol sa kahit sino, nakangiting saad ni Patrick. Halatang inaasar ang binata. Alam ko, hindi naman siya nagmana sa iyo Sabog. Biglang tumahimik na naman ang paligid. Napalingon si Portia kay Jasmine na katulad niya ay hindi na yata makaalis sa kinauupuan. Alam kong may pagkakamali ako noon, pero noon iyon iba na ngayon, sabat ni Patrick. Iba nga, kasi mas malala ngayon, ani Theodore. Nako, haha, may gusto ba kayong inumin? Tanong niya. Kayo, tanong niya rin sa bisita ni Jasmine. Tumayo naman si Theodore at sumunod si Alexander. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumigay ang upuan at saktong tumaob talaga si Patrick at Gian. Mabilis na lumabas naman ang ama niya dahil sa lagabog. Anong nangyari? Nako, Doc, okay lang po ba kayo? Pasensya na po ani Jasmine. Portia, okay lang ako, don't worry, wika naman ni Patrick habang nakahawak sa bewang niya. Hindi alam ng dalaga kung maaawa ba siya rito o matatawa. Pasensya na kayo, sa dami kasi ng kailangan naming paggastusan hindi na nakabili ng bagong upuan, wika nga na niya habang napapakamot sa ulo nito. I'll buy you tomorrow. I'll get you a new one. Pa-deliver po tayo. Punta tayo sa furniture. Sabay-sabay pa ang mga ito na sumagot. Nagtinginan naman si Alexander at Theodore. You know what to do, wika ni Theodore dito. Tumango naman ito at lumabas na muna. Ano ba tong gabing to? Reklamo ni Portia. Kaya nga sumakto pa talaga, sambit naman ni Jasmine. Mukhang sa hiya na rin ay nauna na ring magpaalam na umalis si Patrick at ang doktor. Kaya naiwan naman ang dalawa. Kausapin mo ng masinsinan at mukhang mahabang paliwanagan ang kailangan yung dalawa, sambit ni Portia sa kinakapatid. Hindi ko naman kasi alam na pupunta rito si Gian. Isa pa, ang tagal na nung naghiwalay kami. Hindi pa kami magkakilala ni Alex, wika nito. Ipaintindi mo sa kanya yan, kanya-kanya na muna tayo ng problema ngayon, kasi kung malaki ang problema mo, ganoon din sa akin. Paniguradong makakatikim ako ng bunganga ni Theodore mamaya, aniya rito at lumabas na. Nakaupo lang si Theodore sa kubo nila kaya tumabi siya rito. Galit ka? Tanong niya ito. Alangan namang matuwa ako, kaya siguro ayaw mo akong pababain dahil nandito yung kulugang iyon, reklamo nito. Hindi ko nga alam na pupunta siya Isa pa, wala na nga akong pakialam duwan. Matagal na kaming wala, sagot niya rito. Huwag niyo nang problemin ang upuan niyo. Alexander took care of it already. Bukas na bukas din ay i-deliver na iyon dito. Tell me, if may kailangan pa kayo sa bahay niyo. I'd be glad to help, sambit nito. Wala na, ano ka ba? Saway niya ento. Why? Mas gusto kong nakikita kang komportable. A house is where we rest. So dapat lang na nakakapagpahinga kayo without worry. Though, sobrang saya ko kanina sa nangyan. They both deserves it. Even the unknown knows how to distinguish reliable people. Isipin mo naman, pinatayo lang kaming dalawa ni Alexander bago sila tumaob. What if kaming dalawa ni Alexander ang nakaupo? Sobrang nakakahiya iyon, anito. Natawa naman si Portia at napahinga ng malalim. Hindi ka pa ba uuwi? Gabing-gabi na, may trabaho pa bukas. Mas busy tayo bukas dahil sa dami ng array of activities. Hindi pwedeng wala karoon at mga major activities iyon ng bayang to, aniya rito. Gusto ko sanang katabi ka na naman ngayon, anito at halatang nagpapalamang na naman. Sa susunod na ano ka ba? Sige na at matutulog na rin ako. Kung ano man yang tumatakbo sa isipan mo ay tigil-tigilan mo ako. Pagod ako, aniya sa nobyo. Ngumiti naman ito at hinalikan ang kanyang noo. Good night, saad nito. Tumango naman ang dalaga. Oo nga pala Theodore, pwede bang sa atin na muna ang relasyon natin?
Kagaya mo ay gusto ko ring ipagsigawan ang kung anong meron sa team. Pero mas gusto ko na pribado ang buhay pag-ibig natin kaysa i-broadcast iyon. At the end of the day, tayong dalawa lang naman ang nagmamatter di ba? Aniya rito. Tumango naman ang binata. I understand. Alam ko ring natatakot kang mahusgahan at ayaw mong mapahamak ako kahit wala naman akong pakialam. But it's fine, naiintindihan kita. Napangiti naman si Portia at niyakap ito. Thank you, aniya rito. But don't expect me to hide this for long. Gusto kong malaya tayong lumabas at hindi nagtatago. Ayaw kong mag-feeling celebrity dahil hindi naman tayo celebrity. Pagbibigyan kita ngayon dahil bago pa tayo, pero hindi ako papayag na ganito palagi, anito. Tumango naman ang dalaga. Kinabukasan nga ay nagkagulo sila dahil napakaraming delivery ng gamit. Nagtinginan naman sila ni Jasmine at mukhang alam na nila kung saan galing. Kompleto ang mga furniture sets pati mga gamit at appliances sa kusina. Ang dami, hindi ko masasabing nanalo tayo sa raffle dahil walang nagpaparaffle ng ganito kamamahal na brand, antag ng kanyang ina. Kanino to galing? Tanong naman ng ama nila. Nagturuan naman silang dalawa. Napailing na lamang ang kanyang ama at wala rin naman silang magagawa. Lumapit ang isang trabahant at pinapirmahan iyon sa ama nila. Wala pang return address at wala ring sender. Sinadya yun para hindi ibalik kung sakaling tatanggi sila. Kapwa nagpaalam na rin sila para magtrabaho na. Habang naglalak nga punta sa opisina ay nasa unahan si Patrick at kumakaway sa kanya. Mukhang hinihintay na naman siya. Good morning Portia. Bati nito kaniya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at sinabayan naman siya nito. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Tanong nito. Tungkol saan? Patrick, hindi ba nag-usap na tayo? Tigilan mo na ako. Huwag mo naman akong guluhin ng ganito. Nakukulitan na ako sayo. May girlfriend ka rin, maawa ka naman sa kanya. Huwag mong gawin sa kanya ang ginawa mo sa kin, aniya rito at nauna na. Alam ko ang sikreto mo, mabilis nitong sambit. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko kung ano ang sikreto mo, Portia. Sa tingin mo ba kapag nalaman iyon ni Theodore gugustuhin ka pa rin niya? Ano ba iyang pinagsasabi mo, ha? Inis iyang sambit. Nilapitan naman siya nito at ninitian. May kopya ako ng sayaw mo kung ayaw mong ilabas ko to, makikipag-usap ka sa kin mamaya. Seryosong wika nito at nauna na. Patrick, toga niya rito. Napahawak naman siya sa ulo niya at bahagyang kumirot iyon. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Paniguradong may alam ito sa naging trabaho niya ngunit paano? May video pa. Hindi kaya kakuntsaba nito si Tadjo. Pumasok na siya sa loob ng opisina at paalis na rin si Theodore. What happened? Is there something wrong? Tanong nito sa kanya. Umiling naman siya. Sumakit lang ang ulo ko, aniya rito. Do you want me to call a doctor? Tanong nito na pairap naman siya. Da naman nito, okay lang ako. Inom lang ako gamot mamaya, aniya rito. Let me massage you, anito at mabilis na pumwesto sa likuran niya. Theodore, alam kong may lakad ka pa. Unahin mo muna yon. Okay lang ako, aniya rito. No, this might help ease it a little bit, sagot ng binata. Totoo nga at naging okay naman ang pakiramdam ng dalaga kahit papaano. Feeling better now? Nakangiting tanong nito. Napangiti naman siya rito. Thank you, wika niya rito. I'm going now. Call me if it persists, anito. Tumango lamang siya at tinulak na ito palabs. Mukhang wala kasing planong umalis. Sige na, bye, aniya at isinara na ang pinto. Nagtrabaho na lang din siya para matapos na rin. Sobrang tagal ng oras kapag hindi niya kasama nagbinata, pinadalhan lang naman siya ng lunch nito kahit nasa malayo ito. Ganoon ka-thoughtful ang binata, hindi niya yata kayang ubusin ang pinadala nito kaya ibinigay na niya ang sobra sa mga kasama. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Pagkatapos ng trabaho ay napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Excited siya at sa pag-aakalang si Theodore iyon subalit ibang number. Hello, sino? Sagot niya, hinihintay kita sa pathway ngayon. Natigilan si Portia at si Patrick na naman. Pwede bang pagkatapos nito ay tanetanan mo na ako, ha? Hindi ka na nakakatuwa, inis niyang sagot at pinatay na ang tawag. Napahawak siya sa kanyang ulo nagsumakit na naman iyon.
Tumigil na mauna siya sa paglalakad at kinalma ang sarili. Nang mawala iyon ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Sa hindi kalayuan nga ay nakita na niya si Patrick. Nilapitan naman niya ito. Ano ba ang kailangan nating pag-usapan? Seryosong tanong ni Rito. Sheil, upo ka muna. Bumili ako ng snacks natin, sambit nito. Ayaw niya sanang tanggapin kaso alam niya ang ugali ni Patrick. Kung aayawan walang paabong itatapon na niya iyon kaagad. Mahilig magsayang ng pagkain. It's a shocking revelation to me. Portia, umpisa nito. Napakunot-noo naman siya sa sinabi nito. Napaka-inosente mo at sobrang bait. Kaya nga madali kang lokohin dahil sobrang bait mo. Tapos malalaman ko na lang na nagtrabaho ka pala sa club. Asek nito at natawa ng pagak. Naging private dancer ka pa talaga. Kung sana sinabi mo lang sakin noon na kailangan mo lang pala ng pera para magpagalaw, sana ako na lang. Sana hindi na yung kung sino-sino, gigil nitong sambit. Malakas na nasampal naman niya ito. Sa tingin mo ba talaga Jean Asto ko yun? Hindi ko ibinigay ang katawan ko kung kani-kanino. Hindi ko pinagsisihang pinasok ko ang trabahong iyon miski hindi umabot ng kalahating araw. Ginawa ko yun para madugtungan ang buhay ng kapatid ko. Kung gagamitin mo iyan laban sa Kin ay wala akong pakialam. Hindi ko lang maintindihan kung bakit may mga taong kagaya mo. Ikaw na nga itong nakasakit sakin ikaw patong galit na gagalit. May hiya ka pa ba? Ha? Asak niya rito. Kahit ano pa ang nakaraan mo Portia, tatanggapin kita. Ganoon kita kamahal. Alam kong nagkamali ako, patawarin mo ako please. Huwag mo naman akong iwan Alam ko na ang pagkakamali ko, anito at may iyak na. Patrick naman, pakawalan mo na ako. Kung talagang mahal mo ako hahayaan mo na ako maging masaya sa buhay ko. Hahayaan mo akong mabuhay na walang pag-aalinlangan. Ikaw na mismo ang sumire sa Teen noon kaya bakit ka ba nagkukumahugha? Wala kang mahihita sa Kin, giit niya rito. Mahal talaga kita, Portia. Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Akala ko kasi nung una ay okay lang ako. Nakaya ko dahil marami naman sila riyan. Nagkamali ako Portia, please naman Tanggapin mo ako ulit, pakiusap nito. Umiling naman ang dalaga. Ayaw ko na, umuwi ka na, aniya rito at akmang tatayo nang magsalita ito. Paano kapag nalaman ta ni Gov? Natawa naman si Portia sa kanya. Ano ngayon kung malaman niya? Walang namamagitan sa amin kaya sure akong wala siyang pakialam dyan, aniya rito. Tumahimik ka, galit nitong singhal sa kanya. Ano ba ang problema mo ha? Senggal niya rito pabalik. Pinukpok naman ng binata ang dibdib niya at huminga ng malalim. Akala mo ba talaga tanga ako, ha? Akala mo ba hindi ko malalaman na may relation kayo? Kung natatago niyo sa iba, sa Kin hindi. Alam kong may namamagitan sa inyo. Kilala ko ang gobernador na yan, masama siyang tao at walang awa. Muntik na akong patayin ng walang hiyang yan, matigas nitong wika. Nabahala naman si Portia, layan na lang ba ang kaya mong gawin ngayon? Ay dadaan mo ako sa pananakot mo para lang mapasayo ako. Para malaman mo wala akong pakialam. Alam ko kung ano ang ginawa ko't hindi. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa mga taong katulad mo. Kung ano man ang tingin niyo sa Kin ay wala akong pakialam. Nabubuhay ako para sa mga taong mahal ko at hindi para bigyan kayo ng satisfaction. Kayo na walang ambag sa pagkatao ko, sambit ni Portia rito. Sa'yo walang problema, pero kay Theodore ay malaking impact yun lalo na sa career niya. Kapag nalaman ng taong bayan na nagtrabaho sa club ang nobya niya, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon nila? Sa sarili mo wala kang paki dahil wala namang mawawala sa'yo, pero sa kanya, marami, sambit nito. Napahinga naman ng malalim si Portia at kahit anong intindi ang gawin niya kay Patrick ay hindi niya talaga kaya. Hopeless case na to. Dahil lang sa hindi mo matanggap na napalitan ka kaagad ganyan na ang ginagawa mo. Okay lang, sige, gawin mo. Kung magiging masaya ka riyan, aniya at tumayo na. Paano kung ipatingin ko rin kaya sa ama mo, ha? Anito at natawa pa. Hindi naman mikaimik si Portia at kaagad na sinugod ng kaba. Ibang klaseng problema na kapag nadamay ang papa niya. Sana hindi na lang kita nakilala. Kung sakali mang may susunod na buhay ikaw ang pinkauna kong iiwasan, mahinang sambit niya nito. Kita naman niyang nasaktan ito subalit ngumiti lang. Okay lang, basta bumalik ka lang sa Kin ngayon, sagot nito. Hindi ako babalik sa'yo, hinding-hindi,
aniya rito. Sana huwag mong pagsisihan to, Portia. Kapag nalaman nila ang trabaho mo, paniguradong mananagot ka sa mga tao. Handa ka bang tanggapin ang samat-saring kritisimo nila nang hindi nasasaktan? Tanong nito. Tiningnan lamang siya ni Portia at inilingan. Ikaw ang klase ng taong manipulative. Kag hindi nasusunod ang isang bagay, bigla-bigla kang magtatantrums na parang batang wala sa saktong gulang, aniya ito. Napalunok naman siya at nababahala, pero paano ba to? Paano niya iwasan ang banta nito? Kasalanan mo kung sakali mang mawalan kayo ng mga bagay-bagay. Hindi mo ako matatakot sa ganito, aniya pa at galit na tiningnan ang binata. Hindi pwedeng kayo lang ang masaya. Deserve ko rin ang maging masaya. Kung kailangan dalhin ko kayo kasama sa kalungkutan, dadalhin ko kayo, matigas na sambit ni Patrick. Naikuyom naman ni Portia ang kanyang kamay. Sana maging masaya ka, anya rito at hindi na ito nilingon pa. Naiwan naman si Patrick na galit at basta na lang na itinapon ang soft drinks niya. Hindi niya talaga matanggap na basta-basta ay mawalan ng paki ang babae dahil lang sa nakakita ito ng pamalit agad-agad. Nakakita ito ng mas mayaman kaysa kanya. Ginasto mo to, Portia, aniya at galit na umalis na rin. Pagdating ni Portia sa bahay nila ay dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Gustuhin man niyang pumunta sa mga booth displays ay hindi niya kaya. Kumikirot ang kanyang ulo at hindi niya rin kayang makipag-usap kahit kanino sa dami ng problema niya. Portia, okay ka lang ba? Rinig niya ang boses ni Jasmine sa labas. Okay lang ako, sagot niya at huminga ng malalim. Parang lalagnatin pa siya. Papasok ako ha, paalam nito sa kanya at pumasok. Pansin kong matamlay ka. Maliban sa masama ang pakiramdam mo, sigurado akong may problema ka, sabihin mo sa akin para magawa natin ng paraan, anito. Huminga naman siya ng malalim. Alam ni Patrick ang nakaraan ko, Jasmine. Alam niya na naging private dancer ako. Ginagamit niya yung panakot sa akin ngayon para balikan siya. Tinatakot niya ako na sirain ang buhay ni Theodore, na iiyak niyang sambit. Okay lang naman kung ako lang kaso dinadamay niya ang taong walang kasalanan sa kanya. Handa siyang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya para lang balikan ko siya. Jasmine, lalong sumasakit ang ulo ko sa kanya. Hindi ko pa nga napapakilala sa lahat na nobyo ko na si Theodore, mas mauuna pa yata na mawalan ako ng buhay sa sobrang stress, aniya rito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Portia. Isa pa, ano ba ang alam nila sa naging desisyon natin? Husgahan man tayo ng lahat ay wala akong pakialam. Hanggat buhay ako ipagtatanggol kita, anito. Sasabihin niya kay Papa, aniya rito. Walang hiya talaga ang ganggang na yan, hayaan mo't hihingi ako ng tulong kay Alexander. Hayaan mong kami na ang bahala sa kanya. Salamat, aniya rito. Tumango naman ito at hinaplos ang kanyang ulo. Huwag kang magpaka-stress sa lalaking yun. Hindi ka dapat nagpapaapekto. Saka ano ba ang ikinababahala mo, kilala ka naman ni Theodore. Alam naman niyang ikaw ang babae sa likod nun. May nangyari nga sa inyo Kahit ano pa ang paninira niya sa iyo kay Theodore, paniguradong tatawanan niya lang yun. Hindi ako nababahala kay Theodore, Jasmine. Nababahala ako sa sasabihin ng iba. Walang isyu si Theodore. Kapag nalaman ito ng lahat ay mapapahiya siyang talaga. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa kanya? Sa akin ay wala naman akong paki, pero sa kanya, doon ako nawawalan ng lakas. Hindi niya deserve na madamay sa kahihiyan ko, aniya rito. Alam mo, ngayon lang ako nakaramdam ng pangigigil na gusto ko na lang siyang tanggalan ng dila, inis na wika ni Jasmine. Alam kong kaya akong tulungan ni Theodore sa problemang to. Pero hindi ko siya pwedeng idamay. Hanggat maaari ay iiwasan ko na lang muna siya. Siguro naman ay maiintindihan niya ako, lalo pa at masyadong busy ngayon. Kapag nakahan ako ng pagkakataon na makausap siya ay gusto niyang tapusin na lamang ang relasyon nila. Nagsisimula pa nga lang may balakid na, ano pa sa future. Kinabukasan ay maagang pumasok si Portia sa opisina at babad sa trabaho. Inubos niya lang ang oras niya roon nang tumunog na kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at binuksan. May video at mga photos na dumating sa kanya. Kilalang kilala niya ang kanyang sarili habang sumasayaw. Alam niyang siya talaga iyon. Tumunog ang kanyang cellphone at sinagot niya ito. Hi Portia. Gusto ko itang bigyan ng ilang araw para makapag-isip. Kung patuloy kang makipagmatigasan sa akin ay mapipilitan akong ilabas sa madla.
Sisiguraduhin kung sirang-sira kayo ni Theodore, mabigat nitong sabi. Hindi naman nagsalita ang dalaga. Isipin mong mabuti kung ano ang mas makabubuti sa'yo. Tick-tock, tick-tock. Sambit nito bago pinataya ang tawag. Napahilamos naman si Lois sa ulo niya at huminga ng malalim. Saglit pa nga lang siyang sumaya heto at kukunin na agad. I missed you. Napatuod siya ng may yamakap sa kanyang likuran at nakitang si Theodore iyon. Pagod na pagod ang mukha nito. Kanina ka pa ba? Tanong niya ito. Ano ba ang ginagawa mo at hindi mo ako kaagad napansin? Ang lalim yata ng iniisip mo. Anito at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti naman siya ento. Umupo si Theodore at kaagad na pinakandong siya ito. Nakasubsob lang ito sa dibdib niya at pareho lang silang tahimik. Pakiramdam ko ubos lahat ng lakas ko kanina. I want to recharge. Anito at niyakap pa siya ng mahigpit. Napangiti naman siya at hinaplos ang buhok nito. Nagdadalawang isip siya kung i-inform niya ba si Theodore sa mga banta ni Patrick o huwag na lang. I saw that Patrick talking to my staff outside. Mukhang gusto yatang puntahan ka rito. I did not allow him to come here. I already told my staff not to let him in here no matter what at naiinis ako sa kanya. He's too much to handle at masyadong mataas ang tingin sa sarili. He even mocked me, galit nitong sambit. Hayaan mo na, aniya rito. What? Paanong hayaan? Paano na lang kung may mangyaring masama sa iyo rito? Anito? Okay lang ako, kaya ko ang sarili ko. Huwag kang mag-alala sa akin, sambit niya rito. Hinaplos nito ang mukha niya at hinalikan ng magaan ang kanyang labi. Napapikit naman siya at ayaw niyang mawala ito sa kanya. Hindi niya yata kakayanin na mapunta ito sa iba. Kapag sinaktan niya ito paniguradong hinding-hindi siya nito patatawarin. Wait, nakalimutan ko palang kunin ang regalo ko sa iyo, sambit ng binata at tumayo. Kunin ko muna, hindi pwedeng ipakuha sa iba dahil paniguradong masisira ang surprise, anito habang nakangiti. Natawa naman siya rito at hinayaan na lang ito. Hinalikan pa siya ng matagal bago lumabas. Huminga siya ng malalim at napatingin sa cellphone nitong naiwan sa ibabaw ng mesa niya. Natutokso siyang buksan ito subalit hindi niya naman kaya. Ayaw niyang pakialam iyon dahil hindi yun kanya at mahalaga sa kanya ang privacy nito. Ilang sandali pa ay napapiksi siya nang nagring iyon. Ilang beses na at mukhang emergency kaya sinagot niya. Thanks God you answered. Han, nandito na ako sa airport. You said magpapalam ka lang, where are you now? Alam mo namang hindi ako sanay sa maraming tao. Napalunok naman si Portia at hindi alam kung ano ang gagawin. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone ni Theodore. Han, hello, sinabi ko naman sa'yo diba? I'm sure you're so tired now kahahanap ng perfect hotel for me. Sinabi ko na sa'yong okay na ako kahit saan basta malapit lang sa'yo. Napapikit si Portia at pilit na pinapakalma ang sarili. Pinatay niya ang tawag at napobob sa desk. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sari na ang nararamdaman niya. Lamang ang mga katanungan na gusto niyang marinig ang mga sagot. Bumukas ang pinto at nakangiting mukha ni Theodore ang bumungad. May dala ito sa likuran niya at mukhang tuwang-tuwa kung ano man yun. Pinilit niya ang sarili na ngumiti rito. Guess what it is, anito? Ano, guess it, sagot nito habang nakangisi. A teddy bear, esgaot niya. Umiling naman si Theodore at nilapitan siya. Itinaas nito ang kanyang kamay at bumulaga sa kanya ang kwintas, napanganga siya nang makitang sobrang ganda noon. Theodore, aniya ito, ngumiti naman ito sa kanya. I love you, always, always, smabit nito at ipinasuot iyon sa kanya. Kaagad na nagsituluan naman ang kanyang luha. Hey, anito at niyaakap siya, don't cry, thank you, saad niya nito. You deserve all the good things in life, my love, anito. Imbis na matuwa ay nilukob naman ang puso niya ng lungkot at pait. Bakit kung kailan mahal na niya ito ay saka naman siya makaramdam ng ganito? Bakit kaya kailangan pa magsinugaling ng binata sa kanya? Theodore, aniya rito. Yes, his eyes were gleaming with happiness. May tumawag kanina ng paulit-ulit. Sinagot ko na dahil baka importante. Babae, sabi niya nasa airport na siya ngayon at hinihintay ka, aniya rito. Kumunat naman ang noo nito at mabilis na napatayo. I'm sorry Portia, I have to go, anito at nagmamadaling umalis.
Naiwan naman siyang hindi mag-isa at natawa na lamang sa sarili. Ano yun? Aniya at napatingin sa kwintas. Sobrang sama ang loob niya ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit kapalit ng masasayang araw nila ay ganito. Masakit at mahirap, kasi simula pa nga lang gusto na niyang tapusin. Wala siyang mataas na absensya para magtiis. Aayaw na niyang maulit ang nangyari noon. Pagod na siyang I take for granted. Ano ba talaga ako sa'yo, Theodore? Naguguluhan siya. Lagi nitong sinasabi na mahal siya pero bakit parang mas matimbang pa ang babaeng iyon kaysa kanya? Ayaw niyang mag-isip ng masama.